Nangyari ang karanasan ni Suping na hindi niya malilimutan sa lugar ng Tugbaw, Masbate. Nang mga panahong ito kasalukuyang isang panero itong si Mang Supeng. Binubuhay niya ang kanyang mga anak sa pangunguha ng ginto sa mga balon malapit sa mga sapa. Kahit alam niyang nakalibing na ang kalahati ng kanyang katawan sa lupa, ay pinili pa rin niyang maging matatag alang-alang sa kanyang asawa at anak. Ayon sa kanya, hindi naman daw kamahalan ang ginto noon, kaya hindi pa rin maiwasang kapusin kahit malaki-laki ang gintong kanilang nakukuha noon. Sa hindi nakakaalam, ang pagkuha nila sa mga ginto ay masasabi mong iba sa mga panero. Hindi sila gumamit ng anumang teknolohiya sa pagtukoy sa mga ginto, bagkus ang kanilang ginagamit sa pagtukoy sa mga ito. Humahanap sila sa bundok na isang puno na parang kulay abo at doon mag-umpisa ang kanilang gagawing paghukay. Napakalit lang ng balon ng kanilang ginagawa. Nakakasya lamang isang tao pagpasok dito. Sa mukha ng kanilang balon ay meron silang tinatawag na isang tao na trasero. Siya ang nakadisteno sa mga buhangin na kanilang makukuha na merong halong mga ginto. Paminsan-minsan ay naging atrasero din itong si Mang Suping, pero ang kalimitan talaga ang kanyang trabaho sa paging panero ay ang pagtitibag ng mga putik at lupa sa ilalim ng kanilang balon. Ayon kay Lolo Suping, na ang kanilang ginagawang panon sa paghanap ng ginto ay mahalin tulad mo sa isang bahay na mga langgam. Napakarami ang daan pero isa lang ang bunganga nito. Ayon pa sa kanya na sa pagbaba mo sa ilalim ng lupa ay mararamdaman mo ang isang nakakakilabot na pakiramdam dahil ang babaan pa lamang sa bukha ng balon ay humigit 30 ang dipa papunta sa ilalim. Sa oras daw na magkamali ka sa iyong maapakan ay kapalit nito ang iyong buhay o sino man ang kasama mo sa ilalim noon. Ayon kay Mang Suping, na marami na raw ang namatay sa ganong klase ng pangunguha ng ginto. Sa tagal ng kanyang paninirahan sa balon, ay marami na raw siyang nasilayang kakaibang bagay. Palagi siyang nakakakita ng kakaiba sa bagong gawa nilang balon noon, nang animoy mga batong gumagapang sa lupa. Ayon sa kanya, na nasipat lamang niya ang ganong uri ng bato kapag araw ng Linggo at Biyernes. Dagdag pa ni Manong Suping na inabot siya ng gabi sa pagtatrabaho dahil hindi nila maabot ang kanilang kuta. Isang araw daw noon, habang naghahanda si Mang Suping patungo sa kanyang trabaho, meron siyang inihabilin sa kanyang asawang naiwan. Ang kanyang iniwan ay ang kanyang habak na pinamamana pa sa kanya ng kanyang ama. Ginawa niya ang mga bagay na yon dahil isang buntis ang kanyang asawa noon. Kaya ganun na lamang ang kanyang pag-alala rito. Nais man niya itong samahan buong maghapon, subalit hindi ito maaari dahil kailangan niyang kumayod. Kung hindi niyo pa alam, na ang panguntrang iniwan ni Mang Suping noon ay nakasilid sa isang buting mayroong lamang langis. At ayon dito, sa loob ng buti ng mayroong langis ay mayroong mga latin na nakasulat sa papel na siya namang umanong mabisang panlaban sa mga elemento. Dagdag pa ni Manong Suping, kapag mayroon ka raw ganong uri ng pangapangontra, ay tsak na ang pangangilagan ka ng mga aswang. Dagdag pa ni Manong Suping na pampaswerte raw umano ang bagay na yon at nagbibigay sa iyo ng proteksyon. Maaari daw itong magamit ng ibang tao kapag mayroon itong pahintulot sa ibang gumagamit dito. Napakabisa rin daw ng langis sa kanyang habay kontra sa mga laso ng mga insekto sa gubat. Matapos itong ibigay ni Mang Suping sa kanyang asawa, dali-dali naman itong naglakad patungo sa kanyang trabaho. Habang naglalakad siya papunta sa bahay ng kanyang kumpare, nararamdaman niyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagdating niya sa bahay ng kanyang kumpare, ay siya namang pagtawag nito sa kanya. Dahil sila lang dalawa ang magkarelibo noon
kung kaya't walang magawa ang kanyang kumpare kundi hatian siya. Matapos makapagpaliwanag ni Mang Suping, ay siya namang pag-umpisa nilang paglakad papunta sa bukid. Pagtungo nila sa balon, nakita nila ang iba nilang mga kasama na abalang-abala sa kanilang ginagawa. Ang mga atrasero sa bawat magkarelibo noon ay marami ng naipong lupang naglalaman ng ginto. Sila Mang Suping naman noon ay dali-dali na silang pumasok sa buka ng balon upang magkumpisa na sa kanilang trabaho. Nang makababa na raw si Mang Suping sa pinagkukuhanan niya ng lupa, bigla naman siyang nagulat noon nang muli siyang makakita ng isang batong gumagapang sa lupa. Subalit sa pagkakataong iyon ay hindi lang bato ang kanyang nasisilayan, kundi mga tipak ng ginto na gumagapang sa lupa. Ayon sa kanya, na maikumpara mo ang tipak ng ginto na yon sa isang kabibing mayroong isang lamang umang. Dala ng kanyang kuryosidad ay pinili niyang inabol ang gintong kanyang nasilayan. Kahit napakadilim daw sa loob ng balon, ay pinilit pa rin niyang dakpin ang gintong gumagapang na yon. Hanggang sa maya-maya pa, nagawa na nga niya itong madakip. Dali-dali niya itong isinilid sa kanyang bulsa dahil nararamdaman niyang papalapit na ang kanyang kumpare sa kanyang kinaroroonan. Matapos niya itong may isilid, ay ang pagkukunwari niyang abala sa pagtitibag ng lupa. Paglapit ng kanyang kumpare ay nagtataka ito sa kanya dahil tagaktak ang pawis niya sa kabila ng napakalamig ng loob ng kuweba na yon. Upang hindi ito magtataka sa kanya, sinabi niyang sakto lang ang init at hindi naman malamig. At isa pa, meron daw tubig na tumutulo sa kanyang ulo noon mula sa mga lupang kanilang binubungkal sa itaas. Matapos nilang mga pag-usap ng kanyang kumpare, ay bumalik na nga sila sa kanilang trabaho. Salitan sila noon ng pagpapasahan sa kanilang mga nakuhang lupa upang hindi sila madaling mapagod. Lumipas lamang ang ilang minuto, ay nagawa na nga nilang mapuno ang isang kuta. Gulat na gulat noon si Manong Suping sa kanyang sarili dahil wala man siyang nararamdamang pagod sa kanyang sarili noon. Animoy isang sigla niya ang isang kalabaw noon na nabitin sa kanilang ginagawang trabaho. Hindi rin siya nakapag-isip ng mga negatibo na siya namang nagpagaan sa kanyang sarili. Sumapit noon ang isang hapon at napakarami na noong mga pagkain si Mang Suping na kanyang nabili gamit ang katas ng kanyang pagtrabaho ng bahay. Ay siya namang pagsalubong sa kanya ng kanyang asawa. "O ito, Merlenda, ipaluto mo na lang ito kay Maymay para naman maaga tayong makakain mamayang gabi," wika ni Mang Suping sa kanyang asawa noon. Si Maymay ay ang panganay na anak nila ng kanyang asawa. Nang mga panahong ito, ay nasa 6 na baitang na ang panganay nilang mag-asawa noon. "Suping, may nais sana akong sabihin sa iyo eh," sabi sa kanya ng kanyang asawa. "Ano yun, Merlinda? May problema ka ba?" tanong niya. "Wala naman, mahal. Nais ko lang sanang sabihin sa iyo na buntis ako sa pang-apat natin," sagot naman ng kanyang asawa. Dahil sa sinabi ng kanyang asawa noon, ay labis naman ang kagalakang nararamdaman ni Manong Suping. Nais kasi ni Mang Suping na maging 4 ang kanyang mga anak upang maging balanse ang bawat isa nito. Naniniwala kasi siya na kapag 3 lang ang anak ng isang pamilya, ay maaaring ang maging bunso o ang pangalawa ay sakitin daw, sapagkat ang 2 raw ay nagsisilbing ulayan para sa isa ay maging masama para sa kalusugan nito. Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari noon, ay nakalimutan na ni Mang Suping ang kanyang gintong nakuha sa balon. Sa sobrang pagkawili niya sa mga sinabi ng kanyang asawa, ay nakalimutan na niya ang naiwan sa kanyang basang bulsa noon. Ayon sa kanya na ilang linggo din niya itong nakalimutan.
na para bang naibaunan niya ito sa limot na hindi sinasadya. Kahit buntis na ang kanyang asawa noon, ay pagpatuloy pa rin ito sa kanyang pagtrabaho. At sa pagsapit ng 2 buwan na pagdadalawang taon ng kanyang asawa, ay doon na rin ito nakaramdam ng kakaibang pangyayari sa kanilang tahanan. Ayon dito na kapag paminsan-minsan daw, nakakaalis na itong si Mang Suping ng bahay, ay merong isang kalabaw na naliligaw sa kanilang tahanan noon. Hindi naman ito pinapansin ng kanyang asawa dahil baka nagkataon lang ang ganong pangyayari. Sa paglipas daw ng mga araw, ay palaging merong naliligaw na isang kalabaw sa kanilang bakuran. Panaka-naka na rin ang pagsilay ni Marcelinda sa isang pusang gaaso ang laki. Ang ipinagtataka lang nitong asawa niya kung saan nanggaling ang pusang yun. Dahil marami ng palaisipan para sa kanyang sarili, ay naisipan niya itong sabihin kay Manong Suping. Isang hapon noon, habang papalapit na sa kanilang bahay si Suping, napapansin niya ang isang kalabaw na tumatakbo papalayo sa kanilang bahay. Hindi niya alam kung kaninong kalabaw yon, dahil kunti pa lang naman ang mga bahay sa kanilang lugar. Kung meron man silang kapitbahay noon, ay napakalayo ng distansya nito sa kanilang tahanan. Nang makalapit na si Suping sa kanilang pamamahay, ay siya namang pagsalubong sa kanya ng kanyang asawa na bakas ang takot sa mukha nito. Sumbong sa kanya ng kanyang asawa na maghapon itong hindi mapakali sa hindi matukoy na dahilan. Dagdag dito na parang merong nagmamasid sa kanya kapag wala itong si Mang Suping sa kanilang bahay. Nang makapasok na silang dalawa sa kanilang pamamahay, pinili ni Mang Suping na magbihis na muna dahil basang-basa ang kanyang kasuotan noon. Sinasabayan ito ng malamig na hangin, dahilan naman ng panginginig ng kanyang katawan. Matapos makapagbihis ni Mang Suping, ay siya namang pagbuhos ng napakalakas na ulan noon. Habang sila ay nagkakape noon, doon na ipiniliwanag ng kanyang asawa sa mga nangyari ng araw na yon. "Huwag kang mag-alala, Marcelinda. Huhulihin ko ang kalabaw na sinasabi mo upang matahimik na yung kalooban mo. Duda ko, alaga ng kapitbahay natin ang pag-alagalang kalabaw na sinasabi mo. Maaaring hinayaan lamang nila ito upang makakain ng husto ng damo," sabi naman ni Mang Suping sa kanyang asawa. Matapos nilang makapag-usap, ay nagsihanda na nga ang buong mag-anak nila sa nalalapit na gabi. Dahil sa malakas din ang ulan noon, kaya naging abala naman si Mang Suping sa pag-aayos sa mga butas ng kanilang bubong. Matapos nilang kumain noon, pinili ni Mang Suping na tumambay na muna sa kanilang bintana. Pinauna niyang matulog ang buo niyang mag-anak dahil alam niyang napapagod rin ito sa kanilang trabaho. Ngunit habang nagmamasid doon itong si Mang Suping sa labas ng kanilang tahanan, ay pansin niya ang isang kalabaw na nakatingin sa kanila habang nagpapaulan. Kitang-kita ni Mang Suping ang kalabaw na yon dahil medyo malapit lang ito sa kanilang tahanan. Ang ipinagtataka lamang nitong si Mang Suping na ang talabong na nakasakay sa itaas nito ay hindi man lang ito umaalis sa kabila ng malakas na ulan. Animoy sinasamahan nito ang kalabaw sa pagmamasid sa kanilang pamamahay noon. Pilit itong tinataboy ni Mang Suping ang kalabaw, subalit hindi ito natatakot sa kanya. Sa bawat pagtaboy ni Mang Suping sa kalabaw na yon, umuungol-ungol lamang ito na para bang nakipag-usap sa kanya. Dahil sa inis nitong si Mang Suping, napakuha siya ng bato sa kanilang kalan at pinagbabato ang nasabing kalabaw na yon. Subalit kahit natatamaan na ito sa ulo, hindi pa rin umaalis ang kalabaw na yon. Maging ang kanyang asawa noon ay nagtataka sa kanya dahil napakaingay na niya sa labas noon.
Maging ang kanyang mga anak ay nagising na sa kanyang pagkatulog dahil sa kanyang ginagawa. Paglapit ni Mang Suping sa silid ng kanyang asawa ay sobra ang pagkakabahala nito dahil ang nasabing kalabaw, alam nitong hindi ordinaryo. Parang meron itong pag-isip na parang sa tao dahil sa asal nitong pinakita sa kanya. Sa ilang minutong paghiga ni Mang Suping sa kanilang silid, ay pinili niyang tumayo papunta sa labas. Kahit napakalakas ng ulan noon, hindi naman siya mapipigilan ng kanyang asawa noon dahil sa pagpupumilit niya. Habang naglalakad itong si Mang Suping, napapansin niya ang suot niyang maong na mga oras na yon ay ang nilagyan niya ng tipak ng gintong gumagapang. Dali-dali niya itong dinukot at doon sumambulat sa kanyang mga mata ang tipak ng ginto. Sa paghawak dito ni Mang Suping, bigla-bigla na lamang gumaan ang kanyang pakiramdam na halos hindi niya maramdaman ang pagkabagod sa kanyang trabaho. Habang inikot ni Mang Suping noon ang kanilang pamamahay, sinipat niya ang paligid nito. Matapos niyang maikot ang tahanan na yon, hindi na niya muli nakita ang kalabaw na yon. Dahil sa wala na nga yung kalabaw na kanyang nakita, pinili na lamang niyang bumalik sa kanilang tahanan. Hindi na muna siya natulog noon dahil sinipat niya ang tipak ng gintong nakuha niya. Animoy lumilipas ang mga linggo na hindi niya ito naalala. Naalala lamang niya ang ginto na yon nung masuot niya ang kanyang maong na kanyang sinusuot nung kunin niya ito. Sa pagsipat dito ni Manong Suping, nakita niya noon na merong nakatatak sa ginto na yon. Hindi niya alam kung anong lingwahe yon. Doon rin niya nalaman na ang ginto ng bato na yon ay hinulma mismo ng mga tao. Maaring nakakalakad ang ginto na yon dahil sa sobrang dulas ng katawan nito kapag mahahawakan mo. Ang tanging palaisipan lamang kay Manong Suping kung bakit nadapo sa kanilang balon ang ginto sa kabila ng metro-metro ang lalim nito papunta sa ilalim. Kung ibinaon ito ng taong nangangalaga nito noon, ay napaka-imposibleng marating nito ang lalim ng pinagkukunan ni Mang Suping. Sa bawat pagsipat ni Manong Suping sa hawak niyang ginto, hindi niya mapipigilan ang kanyang pagkamangha. Kapag nasisinagan kasi ito ng gasira lang, ay hindi maipinta ang liwanag nito. Pagsapit ng 10:00 ng gabi noon, pinili ni Mang Suping na matulog na lang. Agad naman siyang nakatulog dahil sa gaan ng kanyang pakiramdam. Sa paglipas ng pamahinga ni Mang Suping, bigla na lang siyang nakaramdam ng mga taong nagtatakbuhan sa kanilang bakuran. Bigla siyang napapapigwas sa kanilang paghiga dahil hindi ordinaryo ang mga pangyayaring pagtakbo na yon. Pilit niyang ginising ang kanyang asawa subalit hindi ito magising-gising sa hindi malamang dahilan. Paglabas ni Mang Suping noon, sumambulat sa kanyang mga mata ang napakaitim na braso na nagpupumilit na buksan ang bintana ng kanilang bahay. Sumisigaw noon si Mang Suping na meron daw magnanakaw. Habang kinukuha ang kanilang bagakay na pinatalim at yung kanyang pinuti na sundang, dali-dali siyang tumakbo papunta sa bintana na yon upang hampasin ang kamay ng isang nilalang. Subalit, hindi ito natatamaan ni Mang Suping dahil napakabilis nitong hinatak ang kanyang kamay. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay doon na nakaramdam ng labis na kakaiba itong si Mang Suping. Sobrang kaba niya noon. Kahit anong ingay pa niya noon sa kanilang pamamahay, ay hindi niya magising-gising ang buo niyang mag-anak. Lumipas lamang ang ilang mga oras
napakarami na ng mga nilalang ang nagparamdam sa bahay nila. Parang nakarinig na siya ng pagkatok sa mga pinto nila noon at pagkarit ng mga kuko sa mga nipa nilang dingding. Meron ding naglalakad sa bubong, habang meron namang nagbubungkal sa ilalim ng lupa. Halos mabaliw na itong si Mang Suping noon dahil sa kanyang mga nararamdaman. Hanggang sa merong nagsalita sa kanyang isipan na isang malalim na boses. "Ipahawak mo ako sa iyong asawa at ako na ang bahalang magligtas sa kanya." Wika ng isang tinig sa isipan ni Mang Suping. Pagtingin niya sa gintong nasa kanyang bulsa, ay ramdam niya ang labis na panlalamig nito. Dali-dali niyang binalikan ang kanyang asawa sa silid para tingnan ang kalagayan nito. Pagtingin ni Mang Suping sa kanyang asawa ay nakita niyang lumiyad-liyad ito kahit tulog iyon. Dali-dali niyang pinahawakan ang ginto na iyon at doon niya ito nakitang bumalik sa normal. Matapos itong ipahawak ni Manong Suping, nakarinig siya ng mga pagsisigawan at pag-iiyak sa labas ng kanyang pamamahay. Hindi na niya pinapansin ang mga bagay na iyon sapagkat alam niyang mga aswang ang mga nilalang na iyon na nagsisigaw sa labas. Pagsapit ng lalim ng gabi noon, ay siya namang pagsisialisan ng mga bumisitang aswang sa kanilang tahanan. Sumapit ang umaga. Napagpasya ni Mang Suping na doon na muna sa kanyang asawa ang ginto at sa kanya naman ang habak na pinaiwan sa kanya ng kanyang ama. Nagsalitan sila ng mga pangontra dahil napapansin niyang hindi gaano epektibo ang habak na iyon na binigay sa kanyang ama. Mapagsahangga ngayon, sikat na sikat ang kwento na ito sa buong angkan ni Mang Suping hanggang sa nakakuha sila ng pagkakataon na isulat ito para mapakinggan ng buong listener mo ang ermitanyo. Maraming salamat sa pagbasa sa aking kwento at sana'y makapagbigay aliw ito sa mga tagapakinig mo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.